So, ayan, good afternoon po. Good afternoon everyone. So, gagawa tayo ng video about yung mga formulas and function ng Excel. So, start na natin. Start po natin sa count. So, ang count is, simply bibilangin niya lang yung kung ilang data yung nakapaloob doon sa cell and sa row na yon na i-select mo. So, mag-sample tayo. Equals count, then parentheses, then gagana lang pala siya kung yung data natin is kung data na i-select natin doon is number. So, hindi siya gagana kung letter yung i-select natin na data. So, try natin dito sa A3 to A14. Enter. So, yan. So, tama naman siya. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. So, yun yung purpose ng count. Yun lang. From the word itself, count. Bibilangin niya yung data. So, next natin is yung count if. Count if. Count if. So, ang count if naman is bibilangin niya lang yung ano nang tawag doon, yung kung ano yung halimbawa ito, mag-sample na lang tayo. Yung B3 to B14 comma, then quotation mark or quotation sign, di ko alam kung anong tama, then mail, then yan. So, from B3 to B14, bibilangin niya kung ilan yung lalaki doon sa data na yan. So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tama. Diba? Okay. Then, sa average. So, saan nga ba ginagamit ang average? Ginagamit ang average sa simply sa pagko-compute ng grades or other etc. So, execute natin yung average. So, equals average. Dito natin siya i-range. E14. So, i-average niya yung data ng E3 to E14, which is ang average niya is 3.75. diba? 3.36. Okay. Wala yun yun. Hindi pansin yun. Average if. So, average if is like count if. I-average na yung kung ano yung i-select mo dito. Then, try natin dito. Try natin. Average if
try muna natin kasi hindi ko rin siya gaanong kabisado. E3 E14 comma baliktad ata. Ito muna tayo D3 to D14 comma then quotation mark okay, get. Wait lang, medyo nalilito ako. So E3 to E14 comma quotation mark. Kukunin natin yung average na rate ng mga, halimbawa kunin natin yung sa teacher comma then D3 to D14. Mali, or baliktad tayo. Okay, baliktad tayo. Kailangan mauna yung sa profession. D3 D14 teacher, then E3 to E14. So yun, sa average if is mauuna yung sa dito sa may inuna natin yung sa profession, then saka natin nilagay itong sa sa rate. So ang average if is i-average niya yung parang certain data na halimbawa sa ginamit natin dito ay si teacher, i-average niya yung mga score na binigay ng teacher na rate 1 to 5. So gets? Okay. So sa sum tayo. Ang sum is ang equal sa addition. So it's simply add nyo lang yung mga data na i-input or ilalagay natin sa formula. Halimbawa, sum E3 to E14. Ayan. Sunod niya, ang nakuha natin is 45. So napakadali. I-add nyo lang kung ilan yung i-add nyo lang yung mga data na i-input natin sa kanya. Okay? Get. So product. Sa product is a sagot sa multiplication. So it will i-multiply nyo lang yung mga numbers na i-input natin sa kanya. So example, product E3 E14. So yeah, ang nakuha natin sagot is 4,608,000. So i-multiply nyo lang lahat ng numbers from E3 to E14.
Ano pa bang ano? So, sa difference, hindi ko, wait lang, try natin yung sa difference. So, walang function na difference. Sa quotient. So, may quotient. Pero, sa quotient, ang pwede mo lang is dalawang data. Kasi, pag nag 3 or more ka, hindi na siya mag-work. Oh, shit. Or kailangan mas malaki yung data na nasa kabila, yung nasa left side kaysa yung nasa right side. Diba? Ito, A4 divided by A3. Putik na yan, bakit ayaw? So, yun lang. Thank you.